ikaw at ako bilang mga Kristiyanong manlalaro, bilang mga manlalaro o kasali sa paligsahan, ay may disiplina po tayo sa ating sarili. Magandang umaga po sa iyo lahat at lalo tigit po ay sa ating Panginoon. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ano po? Talaga po tag-init na. Mainit na talaga ang panahon. Kaya po mawawala ang inyong mga kolesterol sa katawan. Naglalabasan na. Sabayan nyo pa ng paypay para talagang lubusang lumabas. Kasi pag aircon ay baka ma-stroke na. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ano po? Ang sabi po sa aklat ng unang Korinto 9, talatang 25 hanggang 27. Ano po? So, ang sabi po ay ganito. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay pang habang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo po ay inahalin tulad po ng Diyos sa manlalaro. So ibig sabihin, ikaw at ako ay kasali po sa paligsahan. Ano po? Hindi po sa paligsahan ng magaling sa Marites, ha? Ay pagka po pagalingan sa Marites, ay sana hindi po tayo kasali doon. Oo. O di bali na mag-Marites kung tungkol po sa Panginoon. Pero kung tungkol po sa kapitbahay, awag ka na po mag-Marites. Magtanim ka na lamang ng kamote at sisiguraduhin ko mga 6 na buwan. Alay, may gagataan ka na, Brother Joven. Ano po? May ibebenta ka na at may pera ka pa. Di ba? Bilang mga Kristiyano, huwag po nating gayahin ang kanilang mga ugali na umaga pagkagising ay talagang alam mo na. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat siya po ang sumulat ng mga taga-Korinto, ay ang sabi dito, tayo daw po ay katulad ng isang manlalaro. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, ikaw at ako bilang mga Kristiyanong manlalaro, bilang mga manlalaro o kasali sa paligsahan, ay may disiplina po tayo sa ating sarili. Unang-una, tayo po ay inahalin tulad ng Diyos sa mananakbo. Kaya nga po meron akong binong kanta. Ang pamagat po ng kanta kong bino ay mananakbo. Yan po ay nasa YouTube channel ko. Ibig sabihin tayo po ay inahalin tulad ng Diyos sa isang mananakbo. Ano po? Pag mananakbo, aba, hindi pwedeng hikain. Ano po? Hindi pwedeng sobrang taba. Hindi rin pwedeng sobrang payat. Kailangan sakto ang katawan. Anong ibig ko sabihin? Ihalin tulad po natin sa pananampalataya natin. Kailangan yung katawang pananampalataya natin, buhay pananampalataya natin, ay eksakto po ang lusog. Ano po? Bakit? Dahil dinidisiplina daw po dapat ng isang manlalaro ang ating mga sarili. Bakit? Dahil kapag ang iyong katawang pananampalataya ay mahina, hindi po tayo magtatagumpay sa paligsahan. Diba yung mga mananakbo, tignan mo, bukol-bukol po yung mga mga laman-laman. Masilan, kaya kapag kasumikad ay talagang pag mahina-hina ang kabayo, hihingalin. Di ba? Kapag mananakbo, ay tayo hindi pa nga nananakbo. Lumalakad lang sa simbahan eh. Kala mo hinihika na. Parang ayaw na lumakad. Wala namang dumato. Wala namang panundo si Pastor Yadri. Walang panundo sa sakyan. Bay, nasisi pa ako. Ano ba naman po? Wala man lang masakyan.
Kung kaya ikay sinusupil mo ang iyong sarili, para pagdating ng linggo ay hindi ka po nagre-reklamo. O baka naman, kaya ka pinaglalakad ng Panginoon ay para po lumabas ang iyong kolesterol. Di po ba? Bakit? Dahil ang sabi, ang mga kasali sa paligsahan ay sinusupil po ang kanyang sarili. Dinidisiplina ang kanyang sarili. Ang kasali po sa paligsahang manlalaro ay hindi po matakaw. Oo, yan po ay may limit ang pagkain. May takal, may sukat ang pagkain. Ano po? Bakit? Para po yung maintain ng lakas ng iyong katawan ay mananatili upang pagdating sa aktual na laban, tayo po ay magtagumpay. Ibig sabihin ko bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong katawang lupa at meron po tayong katawang espiritu na hindi po natin nakikita. Yun yung nagsasalita. Yan. Pag nagsasalita ka, yun yung katawan ng espiritu. Hindi nakikita. Pag ikaw ay namatay, yung ininibing sa lupa, yun yung katawang lupa. Pero yung espiritu, uuwi sa Panginoon. At kailangan po maging malusog ang ating katawang espiritu sa pamagitan ng pagkain ng salita ng Diyos. Pero kung pagkain mo umaga pa lang ay punta ka na kay kahuntahan mo, talaga nasilip mo lamang na naglabas ng bagong malaking panugtog ay galit na galit ka na. Ang liklik ng bahay, kala mo kong tugtog. Ako nakarinig po ako ng ganyan eh. Ingit na ingit sa kapitbahay. Bakit? Ang liklik daw ng bahay, kala mo daw kumakatugtog. Parang ang laki. Ang bahay, isip-isip ko na kayo, tinagyan mo ng trumpa yung bahay mo. Parang hindi ka naiinggit. Di ba baga? At kung ikaw naman may panugtog na malakas, bakit hindi mo naman itama ang tunog? Talaga naman nakakayamot minsan. Alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, alas 10 ng gabi, magpapatugtog ka ng malakas, ay talaga pong hindi nga naman tama. Ano po? Kaya kailangan balanse. At bilang mga anak ng Diyos, kailangan balanse po ang ating buhay. Lagi tayong lumalakad sa tama. Ano po? Bakit? Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng kasali sa paligsahan ay sinusupil po ang kanyang sarili. Naranasan ko po nung isang araw, dumayo ako sa Infanta, sa Dinahican. Aba, ako pinagtitripan ng mga nagiinom na lasing. Puro tato pa yung isa, nakahubad. Puro tato. Kinuha ID ko, kinuha pangalan ko, in-interview na ako. Ay, talaga namang, mahirap po pala pa ganon. Buti na lang, nabanggit yung pangalan ni Mang Inteng eh. Kilala mo si Vicente, ikaw pala taga-Tanawan. Naku, sabi ko, kung hindi mo nabanggit si Mang Vicente, ay talagang, aywan ko sa yung bata ka. Ano po? Ay mukhang nakakasya mo pa eh. Naku, ay sabi ko nga. Kaya bilang mga anak ng Diyos, susupilin po natin ang ating sarili. Kaya ako pigil ako sa sarili ko, pero pinagmamasdan ko paligid ko. Baka naman ako'y dumugin, ay talagang kailangan supilin ang sarili. Ay kung iba-iba, di po ba? Ay baka nagwala na doon sila. Pero bilang mga anak ng Diyos, kasali sa manlalaro, kailangan daw po ay supilin natin ang ating sarili. Huwag yung kala mo kung sino tayo, palibasa kala mo kung sino ka. Di po ba? Kailangan lagi ka nagpipigil sa iyong sarili, na kahit galit na galit ka na minsan, ay talaga pong napipigil mo pa ang iyong sarili. Bakit? Dahil iyan po ay paalala sa atin ng Panginoon. Pagkatapos kong umalis, sinabihan ko yung kapitbahay. At susunod sabihin yung kapitbahay nyo, pag may bagong salta sa inyo, huwag niyong basta-basta pagtitripan. Kilalanin niyo muna kung sino. Dahil hindi niyo po kilala yan, ay kung ako pumatong sa kanila, kaya ko silang ipasok sa kulungan ng araw na yun sa ginawa po nila. Pero dahil po sa tayo anak ng Diyos, tayo nagpipigil na baka mahulasan yun. Mahuhulasan yung mga yun. Pero dahil sa tayo anak ng Diyos, tayo po ay nagpipigil. Ang tagal ko din po tumira kasi sa Dinahican. Kaya po napakahalaga sa isang tao yung pagsusupil po sa sarili. Yung bang gusto mo pang kumain? Ako malakas po akong kumain na eh. Kaya siguro ako tinaasan ng asin. Pero ngayon ay malakas pa din. Opo. Malakas pa din. Dahil gawin malakas pa din kumain tayo. Kaya lang, hindi tayo nagkakain ng matataba. Opo. Hindi na ako nagkakain ng matataba.
Kasi nakakaumay, nakaka-high blood pa. Kaya medyo iwas na po tayo, lalo po sa mga medyo nagkakaedad na, iwas na po tayo sa mga pagkain. Alam natin, medyo bawal na sa atin. Dahil wala pong forever yan. Yan po'y kantalaan. Na po, yung forever yan, hindi po totoo yun. Opo. Wala pong nananatiling baka. Lahat po tayo tumatanda. Nabubungal ang ipin, humihina ang panunaw, kailangan disiplinahin ang sarili. Kung gusto po nating humaba pa ang ating buhay. Ako hindi pa po masyadong katandaan. 38 pa lamang po ako ay. Pero ako po'y takot ng kumain ng mga alimango. Dahil alam niyo naman, pag alimango, di po ba? At bilang mga anak ng Diyos, kailangan daw po supilin mo ang iyong sarili. Sa pagkain, supilin mo ang sarili mo. Baka naman takaw mo kumain, tapos pag inatake ka ng rayo, may masisisi mo pa ang Panginoon. Makala ko po baga, kayo nagpapagaling. Ano? Aba? Buhay na to. Kung kailang linggo, tsaka pa ako rarayumahin. Ay, hindi pa kailangan pupunta sa iba. Nasinsi pa ang linggo. Nasinsi pa ang linggo. Samantalang, sabi sa Biblia, supilin ang ating sarili. Pag alam na natin kung bawal, ay talaga po bawal. Sa akin po ay may mga bawal na din kainin. Yung mga maasim, lalo may mga preservative. Kaya lang minsan nakakakain, unawain mo, nakasalanan mo. Di po ba? Hingi ng tawad sa Panginoon. So, kailangan daw po ay sinusupil po natin ang ating sarili. Dinidisiplina sa lahat ng bagay. Bakit kailangan natin disiplinahin ang ating sarili sa lahat ng bagay? Pag sinabing sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, alam niyo na po yan. Sa lahat. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Di po ba? Sapagkat yan ay utos ng ating Panginoon ayon sa kanyang banal na kasultan. At ang sabi ito, upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. So yung mga lumalaban po sa paligsahan sa lubang ito, kaya po sila ay nananalo. Sa mga boksingero, mga nanakbo, ano po, kaya sila ay nananalo dahil po disiplinado ang kanilang sarili. O maging ikaw at ako, subukan niyo pong disiplinahin ang sarili mo. Pag sa hindi humaba ang buhay mo, ewan ko lang. Di mo ba? Totoo yan. Disiplinahin natin ang ating katawang lupa. Sisiguraduhin ko sa iyo, unang-unang gantimpala ang ibigay sa ng Panginoon, mahabang buhay. O, ay kung pagising sa umaga, sungal-ngal ka ng sigarilyo. Pagkatapos sungal-ngal ng sigarilyo, sungal-ngal ka ng alak. Pagkatapos mo ng sungal-ngal ng alak, ano po? Ano pa? Susungal-ngal pa ng hanga. Kasi kinukulang pa eh. Makita mo, susungal-ngal ka ng asawa mo pag hindi ka tumigil. O ba? Tapos, magpupuyat sa tungitan, magpupuyat sa sugalan. Ano po? Pupunta pa sa sabungan. Pag hinuli, ako na naman pagbibintangan. Pinahuli daw ni pastor. Ano po? Pag ganyan po ang ginawa ninyo sa inyong sarili, nila, tayo mga anak ng Diyos ay hindi. Isiguraduhin ko po sa kanila, hindi po nila kakamtan ang gantimpala sa lupang ito. Iyon yung mahabang buhay. Maaga po silang mauuda. Kaya nga po yung maraming bisyo, hindi po tumatanda. Hindi pa nga tinutubuan ng uban ay inaatake na eh. Diba? Hindi pa tinutubuan ng uban, na-high blood na. Bakit? Ay puro bisyo. Samantalang yung walang bisyo. Sige nga. Hindi nagiinom, hindi naninigarilyo, walang lahat ng bisyo. Ano po? Pinahaba ng Diyos ang buhay. Lalo tigit, naglilingkod pa sa Panginoon. Kaya kailangan, disiplinado ang ating sarili. Kahit gusto mong makipagchismisan at alam mo na mga pinag-uusapan na yung iyong kapitbahay, wag ka pumunta doon. Hindi haba ang buhay mo. Bakit? Ay pag nagalit yung pinagchichismisan ninyo, ikimatataga na yun. Sisiguraduhin ko sa yung hospital ang aabutin mo. Tapos magre-reklamo ka, didimanda ka kasi tinaga ka. Ay, ba't ka ba tinaga? Di ba? Kaya kailangan disiplina sa sarili ang kailangan ng mga anak ng Diyos. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Tignan niyo po, ang sabi na po Apostol Pablo, hindi na po siya tumatakbo ng walang patutunguhan. Tayo kaya.
Ano? Kailangan pag tumatakbo ka, alam mo ang hangganan. Alam mo ang patutunguhan. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy, may consolation prize naman. Di ba ba? Kailangan alam natin. Ang sabi pa dito, hindi ako sumusuntok sa hangin. O, tingnan niyo po. Baka naman ang iba pa sa atin ay sumusuntok sa hangin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sumusuntok sa hangin? Simba ka na simba, hindi mo alam ang patutunguhan mo. Simba ka na ilang taon na hindi mo pa alam mo sigurado kang ligtas ka. Ano po? Simba ka na simba, nag-aalinlangan ka pa. Kailangan hindi na po tayo sumusuntok sa hangin, kaya ka nagsisimba dahil alam mo na ikaw ay pupunta sa Panginoon. Ano po? Hindi magsisimba ka, sama ng loob mo eh. Kaya ka lang nagsisimba para lang hindi abutan ng bumbay sa bahay eh. Ano po? Kaya ka lang nagsisimba eh. Dahil may darating na maniningil. Ano ba yan? Suntok sa hangin. Kailangan kaya ka nagsisimba dahil ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Gusto niyo pong papurihan ang ating Diyos. Ano po? So, kailangan hindi daw po tayo sumusuntok sa hangin. Kailangan sigurado po tayo. Sigurado tayo sa ating ginagawa, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Subalit, sa 27, di tayo tatapos. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Tingnan niyo po. Bilang mga anak ng Diyos, katulad na isang manlalaro, sinusupil daw po dapat natin ang ating katawan at pinahihirapan. Ano po ba pinahihirapan? Diba? Paano ba yan? Pinahihirapan. Oh, yun. Gusto mo kumain kasi masarap. Hindi ka makakain. Talagang lulunok-lunok lang. Bakit? Alam ko naman pag kumain ako nito eh. Mga manasin ang binti ko eh. Diba? Kahit magang-maga gusto mo pang matulog, alam mo namang linggo, talagang bumabangon ka. Bakit kaya pag linggo, saan matulog? Nasusubukan niyo po? Pag linggo, napakasarap matulog sa umaga, tanghali na. Ano? Bakit kaya tinapat pa pag linggo? Pag Lunes naman, maaga nagigising. Ang lupit talaga ng strategy ni Satanas. Kaya nga sabi sa Biblia, be wise like a serpent. Ano po? Maging matalino po tayo. Kaya kailangan ay pahirapan daw po natin ang ating sarili. Hindi ko naman po sinabing iutog nyo sa padalang ulo nyo. Ay mamatay tayo lahat dito. Pasabi ko lang ni Pastor ay pahirapan daw natin ang ating sarili. Pasagasaan ko kaya sa Raymond yung binti ko. Sigurado maghihirap ako. Aba hindi po ganun. Ibig sabihin yung gusto mong gawin, ngunit alam mo namang mali bilang anak ng Diyos, huwag mong gagawin. Ang hirap po mo ganun. Naranasan ko po yung ako pinagtripan talaga kahapon. Hindi nila alam kung ano dala ko eh. Baka nga mahulasan yan pag binunot ko. Ay, no? Bilang anak ng Diyos, napipigilan mo. Pahirapan mo ang iyong sarili. Susunod silang kapal sa Satanas. Patulan mo yung mga yan. Ano? Ay mukha naman talagang adik, puro ang katawan. Ay bilang mga anak ng Diyos, pigilan niyo po ang inyong sarili. Sabi nga, pag sinampal ka sa kabila, bigay mo kanan. O, sabi ng Panginoon yun. Pero pag ako sinampal sa kabila, sa kaliwa, aba, pag sa hindi, Brother Jovinay, di manda sila sa akin. Ano? Di manda sila. Bihira. Di manda sila pag ako sinampal na sa kaliwa. Hindi na po sa yun eh. Di ba? Huwag ka lang gaganti ng masama para hindi ka magkamali. Di ba? Oh. Ay, pero kung kaya mong tiisin, umuwi ka na lang. Ano po? Bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin magpigil sa ating sarili. Hindi po yung porque galit na galit ka na. Kaya nga po lumalaki ang problema. Di ba? Pag nagalit ka na, sinabi nga, malaki ilong ko. Aba, talaga namang, alam naman na malaki ang ilong, nagalit pa. Kumuha ng itak, tinaga, patay. Pag sinabihan ka ng ganun, tumingin ka muna sa salamin. Ay, totoo naman ay. O, ba't ka pa magagalit? Di mo ba? At kung hindi man totoo, ay, huwag ka nang magalit. Baka yun po ay naiingit lang sa iyo. Alam mo ba yung mga taong sumisikat, nakakaingitan yan? Kaya kapag naiingit sa iyo ang kapitbahay mo, baka sumisikat ka na. Ano po? Baka sumisikat ka na.
At kung ikaw ay nakakarinig ng hindi maganda sa kanila, huwag mo patulan. Di ba? Ano mapapala mo pag pinatulan mo? Sige nga. Ano ang iyong mapapala? O bilang mga anak ng Diyos, ay marunong po tayong magpigil sa ating sarili. Ano po? Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Bakit? Upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan matapos kong mangaral sa iba. O tingnan niyo po. Yung lahat po palang manlalaro na hindi marunong magsupil sa sarili, inaalis po yan sa paligsahan. Diba? Tignan mo mga boksingero, pag sinabi ng kanilang trainer, ganito ang gawin mo. Kapag hindi po sinunod yun, aalisin yun. Pag sinabi ng trainer ng mananakbo, ganito ang gawin mo. Lakihan mo hakbang mo, ay pagkakaangkaan. Hindi na po isasali yun. Sinabing lakihan ng hakbang, kakaangkaan ka, hindi ka pwede dito. Kailangan kung anong sinabi ng trainer, sundin mo para hindi ka po maalis sa paligsahan. At bilang mga anak ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, supilin mo ang iyong sarili. Kahit linggo, mainit, maglakad ka papunta simbahan ko walang git. Maglakad ka dahil ulos ng Panginoon yan. Eh, ba? Alam nyo namang napakahirap ng biyahe sa lugar natin ay. Napakahirap. Ano po? Kaya, unawain po natin ang ating sitwasyon. Kailangan po ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, pamagat po natin pinag-aralan ay ang manlalaro. Kaya ito bilang isang manlalaro ng Panginoon, sundin po natin ang instruction o alituntunin na sinasabi ng Panginoon. Bakit? Tayo din po ang makikinabang upang tayo po ay magtagumpay. Tayo tumayo, manalangin. Panginoon, salamat po ng marami o Diyos sa inyong mga biyaya at pag-iingat sa bawat sa amin. Purihin po nawa ang iyong dakilang pangalan, kayo nawa mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat naming mga kasalanan. Kayo po nawa o Diyos ang mag-ingat sa bawat sa amin. Paano niyo kami iningatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit po Diyos sa isang linggo naming harapin. Ang Espiritu o Diyos ng kamatayan, kapamakan, sakit, karamdaman, kahirapan, kamalasan, winawasa ko po sa buhay ng bawat sa amin at ng aming mga mahal sa buhay. Pagkaloob niyo po sa amin ang pinakamabang buhay sa katawan lupang ito, pagpapalang pinansyal, material, talent o Diyos spiritual, ibigay niyo po sa amin at sa mga kapatid namin na wala dito, sa susunod na kasama namin sila. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.